Hello. Kumusta? May adlaw ka punta na makaigsaw na makasampyak. So here we go again. Boy America Duterte loyalist ngayon nga. Kung adun nay dugmo tungod sa tumang kakapoy kaluya, ang imong mga pulong may magadasi kanya sa pagtindo. So makasampyak, time check, it is now 7:30 in the morning as of this recording. 15th of November, Saturday na po, 2025 dito sa Brooklyn, New York. So ang lamig na po dito. Galing po tayo sa night shift duty. Pauwi na po tayo. Ito, mag-usap-usap lang tayo ng konti. Ano ba pwede nating pag-usapan? So ang lahat naman ng ito ay lahat about sa mga nangyayari, mga pangyayari o nangyari dyan sa Pilipinas. So ngayon alam na natin na bumalik yung yung Blue Ribbon Committee na pinamunuan ni Pinky Lacson. Akala natin na magpalit sila ng committee chairman, nagdadrama lang pala sila at ayun, bumalik si Lacson. So ngayon, instead na may pasabog daw siya, ibang pasabog, iba yung sumabog. Nagpaputok din si Saldico. Yung malaking pasabog niya na ngayon tinuldukan o tinumbok na talaga niya na si Marcos talaga at si Romualdez yung author ng lahat ng corruptions, lalong-lalo na dyan sa flood control program or projects na nangyari, maraming mga Pilipino ang namatay na binagyo. So ngayon siguro bukas bukas na yung sa pamumuno na Iglesia ni Cristo magrarally na. So ngayon parang binabarikid na yata ni Marcos. Inutusan na itong mga pulis, itong mga sundalo na magbarikid. Baka magmarsyalo pa if worst case scenario. So ngayon may post ako na nakikita ni Attorney Rowena Guanzon, which is totoo naman yung sinabi niya, na sabi niya na may picture kasi ni Marcos at si Bongbong Marcos nung bata pa siya. Tapos nilagyan ng caption ni Attorney Rowena Guanzon na, "Nak, paglaki mo, nakawan mo ulit itong she was talking about us, the Filipino. Nak, paglaki mo, nakawan mo ulit dahil mga tanga ang mga yan." Which is totoo naman. Hindi pa tayo hindi pa tayo anong tawag nito, nahimasmasan, or hindi pa tayo nagising sa ginawa ng Marcos Sr. Sinabing na nga ni Chavit Singson na mas worse pa itong anak dahil looting yung ginagawa ngayon. Lahat ng ahensya nagnanakaw or nagnakaw talaga. So ngayon may kasabihan nga tayo na the fruit don't fall far from the tree. Kumbaga pag may nahulog diyang prutas, yung pinakapuno talaga yan. So ngayon si Marcos Sr. Marcos Jr. Siyempre siya yung prutas na na parang galing sa tatay niya. Kung ano yung puno, siya yung bunga. So yan yung sinasabi kong the fruit don't fall far from the tree. So baka din pag ilang dekada baka may isa or ibang Marcoses na naman yung makapunta na naman sa Malacanang pag hindi pa itong kasunod na henerasyon mahimasmasan o hindi pa magising. Kasi tingnan nyo yung nangyari sa atin. Ninakawan tayo ng panahon ng tatay niya, tapos ngayon nilagay natin, hindi tayo nakinig kay Tatay Digong. Sabi niya Tatay Digong weak leader yan. So anong nangyari ngayon? Pati si Tatay Digong nga napahamak, nilagay doon sa ICC. So this is also an eye opener na dapat kung ano yung ginawa ng mga Marcoses, hindi na tayo magpabudol pa. Yun yung totoo dyan. Tapos si Congressman Kiko Barzaga, sabi niya na pinapauwi daw ni Marcos Jr. si Saldico, which is nakita naman natin yung post. Baka sa airport pa lang daw, parang napanood na raw natin ito dati, yung panahon ni Benigno Aquino senior, di ba? Yung pinatay siya si Benigno Aquino, di ba? So si Saldico pag uuwi siya ng Pilipinas, alam na baka mahihiyan tulad siya. So kung ako kay Saldi, hindi na ako uuwi. Huwag kang iuwi, dapat tell all talaga, sabihin mo yung lahat ng ebidensya, mo na.
ipakita mo na sa sambayan ng Pilipino, ilatad mo na, kasi gugurgurin ka rin. Ginurgur nga si Tatay Digong, inano nga, trinaidor niya, ikaw pa kaya? Yan yung tatak ng yung legacy ng Marcoses. Pag hindi ka na magagamit nila, itsapuira ka na. Yun kaya nangyari kay Atty. Vic Rodriguez, ganun sila. Wala sa kanila yung yung utang na loob, wala sa kanila yun, wala sa dugo nila yan. Kung sa kanila yung mag-take advantage lang kung ano ngayon, bahala na yung bukas. So ngayon, yung pangalawang pasabog ni Zaldico after na sinabi niya na tinuldukan na niya, ngayon kinumpirma niya na si Gutisa yung statement ni Gutisa, kung baga totoo daw yun, yung naghatid ng mga pira. Kung baga nag-corroborate na si Zaldico. Ang hindi lang ako sang-ayon or hindi lang ako naniwala doon yung sinabi niya wala siyang nakukuha daw doon sa yung mga dinala na pera, yung mga in-insert na 100 billion. Hindi ako maniniwala dyan kasi sabi nga ni Gutisa, after ng naglapag sila ng mga malita-malitang pera doon kay Zaldico, pumunta sila kay Tambaloslos at saka sa Aguada doon sa presidente sa Malacanang. So at least ngayon nagkukunik-kunik na at at least may na talaga. Ito na yung magpapalakas sa diyan sa yung bukas yung gagawin ng Iglesia ni Cristo at sana sasabay yung mga ibang mga religious groups at yung mga civilians din. Kasi magano na tayo kasi wala na hayaan nyo yan, dapat aalisin nyo na si Marcos dyan. Tapos ito si Lacson at si Anti-Claire Castro, itong tagapagsalita or tagapagsinungaling ng palasyo, sabi na bakit daw bakit ba daw mag-insert pa si BBM ng 100 billion na pwede daw ilalagay sa NEP or sa National Expenditures Program. Sagot naman ni Senador Bato sa post niya na sa NEP kasi pwedeng pagdidibatihan at ma-expose pa yan, di ba? Makikita ng mga tao yan pag-uusapan. Samantalang pag doon mo kasi sa insertions, iilan lang yung mga dyan, nag-uusap dyan at saka hindi yan na ipakita sa public. So sila lang yun, so mas mapadali lang. Samantalang doon kasi sa pag nilagay nila sa National Expenditures, pagdidibatehan yan ng mababa at mataas na diyan sa Kongreso, sa lower house at saka sa upper chambers sa Senado. So mas malaki yung chance na hindi maipasa, di ba? So mas talaga yan kasi sabi ni Lacson, ito si Lacson kasi wala na, kasi todo depensa ka kasi Lacson, pero wala na talaga, wala na kayong magagawa diyan. Na-expose na si Marcos at si Romualdez na sila yung main actors diyan sa kalukuhan diyan, sa corruption diyan, na maraming namatay ng mga Pilipino. Tapos kasi pag naalala nyo kasi sa bicameral conference committee o sa BICAM, yung mga dito sa upper chamber, yung mga nag-uusap diyan, nandoon si Grispo, kasi si Grispo siya yung chairperson diyan sa Senate Finance Committee. Tapos si Escudero, si Chis Escudero nung panahon na yan, siya pa yung Senate President. Tapos si Win Gatchalian naman, siya yung nag-move na i-approve yung final budget version. Tapos sinigundahan naman ni Joel Villanueva, siya yung nag-motion na i-adapt tong yung budget. Sila yung nag-uusap diyan. Tapos sa lower house naman, yung nandun naman si Elizalde, kasi siya yung chairperson ng House Appropriations Committee. Kung kaya't siya yung isa sa mga facilitator ni Martin Romualdez, Tambaloslos at ni Bangag Jr. sa mga nakawan ngayon, sa mga insertions. Tapos sa final nag-participate din si Tambaloslos doon sa final approval, nandoon siya si Speaker Romualdez. Tapos si Marcelino Libanan, siya din yung House Minority Leader diyan. Tapos si JJ Suarez,
itong malakas tumilig sa mga Duterte, kay Sara sa Tatay Digong, kay Sara about 125 million na confidential funds. Isa din siya sa nag-approve diyan. Isa din siya sa nandoon sa BICAM, yung tinatawag na BICAM, David G. Suarez. Kasi siya yung diyan, deputy speaker. Tapos si Aurelio Dong Gonzales Jr. naman yung lumayas na ngayon kasi nagtago na ngayon. Nandito na sa kung saan siya, basta nasa ibang bansa na, wala na sa Pilipinas, nagtatago na ngayon. Siya yung senior deputy speaker naman. So ang ginawa nila, magnakaw, tapos tatakasan yung mga ginagawa nila. Tapos pag sinun na namang administrasyon, pag nakikita nila na medyo silent na, wala nang hindi na sila pinag-usapan, saka naman sila babalik. Yan yung ginagawa nila, kung kaya't dapat talaga may maparusahan diyan. Tapos si Estela Kimbo, nandyan pa yan si Estela Kimbo nung panahon na yan. Siya yung diyan member ng BICAM panel. Tapos na-held nila yung BICAM, o kung tinatawag na BICAM, doon sa Manila Hotel and Sheraton Ballroom diyan sa Pasay City. Kung naalala nyo, ni zero budget nila yung PhilHealth. Tapos may ini-insert sila na 26 billion sa AKAP, yung mga ayuda, na isa din sa mga yun ngayon yung problema nung kung saan na yung pira, di ba? Ninanakaw nila yan. So ano na mangyayari sa bansa natin ngayon? So ngayon todo depensa sila si Soto, mga Lacson, lahat ng mga makakaliwa, lahat ng mga kalaban ngayon. Tapos nandun pa si lahat na sila, tapos pati si basta lahat, pati mga NP, pati nga mga Dilima, parang sinuka na nila si Marcos dati. Galit na galit sila kay Marcos, tapos kinain nila yung suka nila. Tapos ito namang sino ba yung yung political analyst, si Lamas, Ronald Llamas, sabi niya yung magbenepisyo daw sa nangyari ngayon pag-expose ni Zaldico, ang mga Duterte daw, si Sara Duterte. Pwede, pero ang pinakamalaki talagang may benepisyo diyan itong mga Pilipino, ang sambayan ng Pilipino. Kasi bakit? Pag napapalitan yan si Marcos, si Sara na yung pwedeng ipalit dyan yung talaga, yung tama o yung totoong maglilingkod para sa sambayan ng Pilipino, hindi yung mga magnanakaw. Kasi pagpahintulutan pa natin yan hanggang matapos yung sa 2028 yung administrasyong Marcos, ang mangyayari yan, maubos yung pira ng bayan. Kasi ngayon pakapala na ng muka, hindi na sila nahiya pag sila yung nagnanakaw. Yun yung problema dyan. Tapos meron pa tayong mga supporters, itong mga makakaliwa, itong mga galit sa mga Marcos kuno nung panahon, pero ngayon kasama sila sa nakawan, kung nakabenepisyo sila, kung kaya himod puwit na sila kay Marcos. Kumbaga bahala na kung magkalaban tayo, basta sariling interest natin, magkaparehas tayo. Katulad na lang kay attorney yung Jesus Falsificado, pangalan mo lang Jesus Falsificado, tapos Jesus pa, hindi ka pa nahiya sa pangalan mo. Kasi sabi niya na hindi na valid daw na si Marcos, kahit guilty pa daw si Marcos, ayaw din niya naman niya na bababa si Marcos pag si Sara lang yung makaupo. So parang sinabi na rin niya na bahala magnanakaw, mamamatay tao, ayaw ko kay Sara kasi Sara kalaban. So which is wala. Kung baga hater ka talaga, bitter. Lang talaga, bitter lang talaga yun. So walang mapupuntuhan yung gobyerno natin pag mga tao, mga ganyan yung mga sariling nila, emotional wala na yan. Ang importante yung sambayan ng Pilipino, wag mo yung personal mo na damdamin, hindi yan parang sa trabaho, galit ka sa kasamaan mo or basta galit ka lang, pero dahil sa galit ka ayaw mo. Hindi yan. Kung yung isang tao may potential na gagawa ng maganda at may kakayahan naman, competent naman,
suportahan natin. Hindi na bale yung nasaktan ka dahil may nasabi yung tao or ano ka talaga. Wala talaga yan, wala. Kaya yung bansa natin dahil sa mga crab mentality, mga ganun, puro toxic talaga yung mga politiko sa atin. Pati na nga yung mga pare, mga ganun na sumuportas ka kahit mali. Pero may isa akong pare na believe ako, yung sa Cebu, si Father Siano. Natuwa ako sa sinabi niya na kasi bumisita daw si Bato. Sabi niya, Father, huli ka. Tapos sabi ni Father Siano, baka nagkamali ka, baka ikaw yung huhulihin kasi lang parang sarcastic ba pabiro na kasi alam naman natin na kahit si Bato delikado ding kikidnapin ng mga Rimulya, baka iregalo sa ICC katulad ng ginawa nila kay Tatay Digong na walang warrant of arrest, nandoon lang sa cellphone. So parang i-apply din nila yung ginawa nila kay Tatay Digong kasi sinabi din ng Department of Justice, yung DOJ. Kasi yung DOJ backed up by Rimulya, yung ombudsman na alam naman natin na yung posisyon niya ginawa yan, binigay yan sa kanya para sa kapakanan nila. Siya mismo, yung magkapatid na Rimulya, tapos kay BBM na rin sa mga haharapin niyang kaso pagdating ng panahon at lahat-lahat ng mga gabinete nila. So wala talaga patutunguhan itong bansa natin. Kung kaya saya po tayo na at least or eventually nag-expose na or para masaya na tayong lahat. In-expose na ni Zaldico. Zaldico, till all ka na. Wala ka nang gugurgurin ka rin yan Kaya bago ka magurgur, mas mabuti na yung sinabi mo na yung lahat. Sa tingin ko naman, pag isabi mo or ilatad mo yung lahat, wala na silang dahilan pa na gugurgurin ka pa kasi nailabas mo na. Pero ngayon yung hindi mo pa nailabas lahat, delikado ka. Kaya mo na para sa bayan. Kasi walang mangyayari sa bansang ito pag talaga. Hey Roy, what's up? Everything good? Oh, it's cold. I'm about to go home. Nice to see you. Ay, kaibigan ko kasi dito lagi kami nag-workout. Ngayon malamig So anyway, makasampi lang tayo, lagi lang tayong magdasal, lagi lang tayong nagabayan tayo ng puong may kapal kasi itong bansa natin pag hindi tayo lalabas at ipakita natin sa gobyerno natin na mali na yung mga ginagawa nila, wala, yurakan lang yung natin. Tingnan mo diyan, binabarikid na daw yung kung saan kung saan yung rally ng Iglesia ni Cristo. At alam naman natin na sasabay na rin yung kahit yung kay Pastor Kibuloy na grupo at yung mga sambayan ng din, mga kaparian din na panig sa katotohanan, maliban na lang sa mga ibang kaparian na against. Kung kaya sa sinabi ko yung pari na bilib ako doon sa Visayas, sa Cebu, yung kaibigan ni Bato at kaibigan din ni ni Sara Duterte. Bilib ako, nagkita nga sila ni Inday Sara at shake hands pa sila. Yun yung pari na walang kinikilingan kung yung katotohanan. Kaya masaya po tayo na may meron pang mga mga ganun. Kasi pag wala na talaga. Sa Manila naman meron ding pare na bilib din tayo na wala ding kinikilingan din. Sinasabi din yung may pare din ng mga ilan na nagsasabi din ng totoo. Pero ilan na lang yan. Kung kaya't nawalan din tayong nanggana na kahit yung magsimba ganyan, kasi kadalasan sa mga pare doon pa lang sa simbahan toxic na yung mga pinagsasabi. Puro about politika. Okay naman yan sa mga politika, pero wag yung yung toxic talaga na klarong-klaro naman na sila nakabinipisyo sa administrasyon ngayon.
Katulad din nung panahon ni Gloria na pati yung mga kaparian naghihingi ng mga sasakyan, ganun. Wala, ano yan eh. Corruption yan eh. So anyway, mga kasampik, maraming salamat at God bless po sa ating lahat.